Patuloy na pinarurusahan ang kongresistang nagmiyaw-miyaw, ngunit wala pa rin nakakasuhan na malalaking magnanakaw. Madam Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to respectfully place on record my no vote in support for Honorable Francisco Kiko Barsaga and to articulate principled opposition to any disciplinary action that undermines constitutional freedoms and the sovereign mandate of Kong Kiko Barsaga's constituency. It bears repeating that Honorable Barsaga holds his seat not by appointment or party fiat, but because of the direct mandate of his constituents as reflected in the official election results and his assumption of office in Article 6, Section 6 of the Constitution. It points out that legislators derive their authority from the electorate. Any penalty imposed on Kong Barsaga that deprives people of Dasmariñas of representation must be carefully scrutinized against constitutional standards. Ang pinarurusahan po natin sa mga hakbang ito ay hindi si Kong Barsaga, kung hindi ang mga taong nasasakupan ng kanyang pamumuno. Ang mga mamamayan ng Dasmariñas, Cavite ang nagbigay ng kanyang mandato at siyang nagluklok sa kanya upang iparating at marinig ang kanilang tinig sa kapulungang ito. Tila tinatanggalan natin sila ng lehitimo at malinaw na pamumuno sa paulit-ulit na mga hakbang upang patahimikin ang kanilang representante. Patuloy na pinarurusahan ang kongresistang nagmiyaw-miyaw, ngunit wala pa rin nakakasuhan na malalaking magnanakaw. Masyado naman po tayong naging sensitibo. Sa larong basketball, meron po tayong tinatawag na mga nana. Konting sagi lang, nagpa-foul na agad. Kong Miao Barsaga is merely expressing his views under a current backdrop of unprecedented level of corruption in government never before seen. Nagsasalita lang naman po siya base sa kanyang nakikita at naobserbahan. Hindi po siya nag-imbento o gumagawa ng kwento na kathang isip lamang. If the disciplinary actions against Kong Barsaga stem from speech that discusses public issues such as statements on corruption or critical commentary, such actions risk contravening the fundamental right to freedom of speech and curtailing legitimate political expression. In closing, I reiterate the call I made the last time I rose in plenary to speak about the same matter. Huwag po natin hahayaan ang institusyong ito, ang House of Representatives, nagipitin ang kanilang sariling mga miyembro. Maraming salamat po, Madam Speaker. Majority Leader.